Ngayon si Josh, una niyang arangkada as a solo artist, medyo nag-struggle siya. Ito para sa sa observation ko lang, sa na-observe ko sa sarili ko ito. Hanggang sa nilabas niya yung 1999 na single. Yun yung pinakaantay ng isang artist. Naka-align siguro talaga yung mga stars sa taas. Ito yung pinakaantay niya. Kaya ano pang inaantay ng record company ni Josh? Welcome back to our YouTube channel, Music World Music. And guys, welcome back. Matagal-tagal tayo guys hindi nakapagawa ng mga videos kasi nga guys, yung mga nakaraang bagyo dito sa amin sa Bicol, grabe. And ngayon pa lang ako guys nakapag ayos ulit. And kasi lahat inimpake ko lahat ng mga collection ko. Kasi nakakatakot yung last na typo na nangyari dito sa Bicol. At least ngayon guys, thank God nakaraos din, and balik tayo sa ating YouTube channel. So ngayon guys, since na-miss ko mga 18, gagawa tayo ng reaction video sa ating sinusuportang SB19. Ngayon guys, ang gusto kong gawa ng reaction video ay ang isa sa mga hits na nagawa ni Josh. Ito yung sinasabi ko guys na mag-aantay talaga ng right time. Kasi di ba marami na siya before na mga nailabas sa mga singles, pero hindi ganito katindi. To the point na nag-trending pa talaga itong single na ito and sumikat sa TikTok and alam ng karamihan. Kumbaga hindi lang sa atin sa Pilipinas at sa iba-iba pang parte ng mundo. Ginawa itong parang sa TikTok, di ba? Parang sumikat talaga siya ng todo. May kasabihan nga guys sa music industry, pag new artist ka, isa lang ang hinihingi ng record company sa artist na ilalabas nila. Makagawa ng kahit isang hit na single sa ilalabas na album. Which is, nagawa yun ni Josh. Ito na yun. Yung 1999. Maraming artists before guys, especially 90s na mga hindi natuloy yung career kasi nga yung mga record companies hindi talaga sila magsusugal ng basta-basta sa isang artist. Especially kung new artist ka talaga na i-launch. Hindi sila basta-basta magtitiwala sa isang artist. Mayroon akong kilalang artist noon na naka-ready na yung album, biglang binawi ng record company, Samantha Mumba. Actually, second album niya na dapat yun eh. Kailangan niya muna kasi magkaroon ng isang hit na single sa ilalabas na album, which is naglabas siya ng single yung Right Here. Sino yung mga nakakakilala kay Samantha Mumba? Hindi yung sumikat, nag-flop, and hindi natuloy yung kanyang second album. Up to now, wala, nanahimik na yung career niya. One time, big time siya eh. Yung debut album niya, paglabas noon, yung Gotta Tell You and Come On Over and Body to Body. And yung ang dami niyang hit single na nailabas eh. Lahat ng single niya sumikat talaga. And sa sophomore album niya, biglang nag-hold back yung kanyang record company kasi unang single pa lang, hindi na bumenta. Kaya, hindi na ilabas yung second studio album niya up to now. Research nyo guys para maniwala kayo. Up to now, yung nangyari kay Shawn Mendes, diba? Yung kanyang ilalabas pa lang yun na album, nahirapan siyang magkagawa ng hit single. Kasi I think parang 3 singles na yung nailabas niya pero lahat flop. So, na-postpone yung pag-release ng album niya, yung latest album niya na ginawa niya. And, nire-sked. Kasi nga, walang magdadala doon sa buong album niya. Diba? Kaya nga mga record companies, guys, pinare-release mo na yung mga single. And, once na may sumikat din na kahit isa lang, diretso na yan. Kasi, may isa ka ng nag-number 1 na track sa album na ilalabas mo. So parang ganun. Pero kung first single pa lang sa album na ilalabas ay flop na kaagad, pwedeng
bawiin niya ng record company, hindi na ilabas sa market. Kasi literal na malulugi talaga sila. Kasi mass production yun eh. Maramihan talaga yung volume by volume. Kumbaga maramihang, especially sa physical album sa ilalabas. Kung wala namang bibili, di lugi talaga. Saka yung mga promotion na gagawin. Sagot kasi yun ng record company lahat. So, malulugi talaga. Anyway, si Shawn Mendes naman ay isa na sa mga major artist na ituloy pa rin kahit walang ni isa sa single niya nilabas, hindi sumikat talaga, lahat nag-flop. Nailabas pa rin last November 15 nilabas. Anyway, balikan ko tong kay Josh. Kaya natutuwa ako kay Josh, ang hirap makagawa ng hit song. Sobra. So ito si Josh, sinuwerte. Previously, ang dami niya na nagawa mga singles, pero lahat dito sa atin yung mga avid fans sikat para sa kanila. Pero general talagang anong tawag dito? Hindi gaano ka-hit yung mga nagawa niyang singles before. Bago itong 1999 na single na nilabas niya. Hindi kagaya ni Ken, di ba? Yung Palayo pa lang, di ba? Kaya nagtaka nga ako sa record company niya kung bakit. From hit na hit talaga yung Bulan Palayo, di ba? And then, kinuha siya ng Warner Music Philippines, and then nahinaan ako sa pag-manage sa kanya. Kasi sikat na talaga siya eh. Yung mga, as a solo artist yung mga single niyang nailabas bago pa mag-sign ng contract sa Warner, talaga hit na hit talaga. Hindi lang dito sa Pilipinas. Ngayon si Josh, una niyang arangkada as a solo artist, medyo nag-struggle siya. Ito para sa sa observation ko lang sa na-observe ko sa sarili ko ito. Hanggang sa nilabas na yung 1999 na single. Yun yung pinakaantay ng isang artist. Naka-align siguro talaga yung mga stars sa taas. Ito yung pinakaantay niya. Kaya ano pang hinahantay ng record company ni Josh? Galaw-galaw na. Kasi ayan na nag-number 1 na yung single na yan. Wag lang sa stream, gawan nyo naman si Josh ng physical album please. Kasi sayang yung hit na nagawa niya yung 1999. Yan yung nagdala doon sa buong album niya yung nilabas, diba? Diba nag-release si Josh ng EP? Yan yung lead. Although may mga previous na siyang single, pero ito yung sumikat sa album na nilabas niya, yung EP. Yung 1999. So, ang gandang gawan sana to ng mga physical formats like cassette tapes, vinyl record format, and CD format. Kasi literal na may isa kang big hit sa isang studio album mo, sa debut album mo. Dapat itinuloy na yan as a full album, hindi EP na. Kasi nakakuha si Josh ng isang big hit na single. So, sayang yung strategy and marketing ng record company niya. Hindi na ginrab yung opportunity na yon. I hope binilisan nila yung wow, hit yung nailabas nating single Josh. Itodo na natin to. Labas tayo ng mga ganito, ganyan. Tayo ng nationwide tour or international tour. Kasi may dinadala siyang isang hit na song yan yung pang-front act niya. Yung kanyang 1999 single. Sobra ako natuwa. Nagiintay talaga ako ng kahit isang single lang ni Josh na talagang mag-boom, na talagang mag-number 1, mag-hit talaga. Yun na yung 1999. Kaya unang napakinggan ko pa lang to guys, hindi pa kasi ako gumagawa ng mga reaction video kay Josh. Nung una ko to napakinggan, nagustuhan ko na, very catchy, basta yung tunugan niya, ang ganda, ang sarap pakinggan. Papapagalaw ka talaga. Ngayon, nagamit pa sa TikTok, di ba? So, gamit na gamit sa TikTok, di ba? Trending na trending. So, I hope pag-isipan ng record company ni Josh. Di ba? Buti si Ken, di ba? Kasi ang dami na kasi naman na hits ni Ken na ilabas, di ba? Lalo na yung ngayon, namamayag pag sa iTunes, yung Apple Music or iTunes, yung kanyang isang single dito sa 7 Sins. Nag-number 1.
kasabayan niya si Regine. Kalalabas lang ng Reginified. Pero nag-number 1 si Ken. Na samantalang, andyan nakabalandra yung mga album ng mga major artists like Regine Velasquez. Diba? So, congratulations kay Josh and kay Ken kasi namamayagpag yung mga song nila. Even kay Stel. Pero si Josh, natutuwa ako kasi isa sa mga potential na artist talaga sa pop music. Diba? Ang galing niyang sumayaw ni Josh. Napapasayo pa tayo. Kasi swak na swak sa kanyang ganyang genre. Kaya niyang dalhin talaga yung mga ganyang tunugan. Effortless. So, panoorin natin kung paano ko nasabi guys, panoorin natin to. Itong performance na ipa-play natin ngayon. Isa sa mga magandang performance na nagawa niya. So, gawa natin ng reaction. Congrats, Josh. Mayroon ka ng number 1 hit. So, ano pang hinihintay natin guys? Gawa na natin ng reaction itong isa sa mga paborito kong single ni Josh. Patingin talaga ako sa kanyang eyes. Iba yung mukha ni Josh. Talagang pag naigla mo talaga yung makeup and contact lens. Tapos sabay po yung hair niyang ganyan. Meron talaga siya guys. Superstar looks, diba? Yan. Kasi sa isang artist dapat may ganun kang datingan guys. Hindi lang yung boses. Kaya sobrang hirap maging isang artist lalo sa music industry. Kailangan mag-maintain ng katawan, di ba? Ang daming sacrifice. Family, love life. Good luck na lang talaga sa ating mahaliba. Kasi ang mga 18s karamihan guys, aminin sa hindi mga selosa, mga ganun. Nako po, pag narinig may ganito si ganyan, di ba? Affected. So, yan ang mga pinagdadaanan ng mga artists, especially ng SB19, ng ating mahalima. So, play na natin. Gawa na natin ng reaction. Itong sinasabi ko guys na isa sa mga performance niya na pinerform niya guys yung 1999 na singles na isa sa mga iconic song ni Josh na pwede niyang ipagmayabang kila Ken, kila Justine and Stel. May isa siyang napatunayan na isang single. Talagang wow. Congrats Josh. Play. Lakasan natin. Definitely makaka-copyright na naman tayo guys. Pero anyway, para sa ating viewers, sa ating 18s, sa ating yung kanyang introduction guys, mellow. Sabi talaga yung hair style niya ngayon eh. So, pakinggan muna natin. Mamaya tayo magkula-kula. Focus talaga siya. Kaya ko magsilit na guys, pero nadadala talaga ako. By the way, isa sa mga sumulat ng parts sa song na ito guys is si Ken. I think itong yung chorus, kay Ken yan. Siya nagsulat. Na-reveal yan doon sa sa concert nila, yung anniversary ba yun? Kasi kinanta ni Ken ng acapella. Sana gumawa pa siya ng ganitong mga song. And i-release na sana ng record company niya ng physical format, yung mga plakang ganyan, and CD formats, and cassette format. Sana gawa naman ng ganun yung record company niya. Live yan ha. Magaling talaga SB19 sa mga live Kasi sa US, ang daming mga artists na nag-lip-sing na lang. Hindi sila nag-perform na yung mga live. Very rare sa States.
Ganda ng microphone niya, o parang yung kay Charis before. Customized yung kanyang microphone. Pwede nyo ba ako sabayan dito? Yeah. Everyone, sing! Go! Mawala Oh, Josh. Papatayin pala ako dito sa photo niya. Headphone. Chest box. Ang ganda patugtugin niya habang nag-road trip kayo. Kaya nasa beach. Galing, galing, galing. Galing ni Josh. What? Wow, wow, wow. Wow, congratulations to Josh kasi ito na yung pinakaantay niya na number 1 single and nag-trending. So, hindi naman talaga yung magna-number 1 kung hindi nag-trend, diba? And ang dami talagang nag-purchase or nag-stream ng kanyang single na ito. And mayroon pa ba tayong mga FM station ngayon, guys? Nagpapatugtog, nagpi-play ng mga song dito sa Pinas. Kasi kung siguro kung mayroon pa, definitely magna-number 1 talaga ito. Kasi mga tao ngayon parang diretso sa iTunes or Spotify, parang gano'n na lang. Nung 90s kasi guys, radio station talaga yung mga FM station. Ayan ang mga tugtugan na talagang panag-hit yung ilalabas ng single talaga, kaliwat kanan ng mga FM station, yan ang laman. So, pumunta ka kung saan na lugar, maririnig mo yung song mo. Yan ang nawala ngayon. Parang personalized na ngayon ang music. Noon, kahit hindi mo gusto yung naririnig mo sa kalsada, wala kang choice, papakinggan mo talaga. Kasi literal na yun yung mga pinapatugtog sa mga radio station, sa FM station. So yun guys, yung nawala ngayon. And I hope sana maibalik. Sad to say, nagsara na yung mga radio station. Kahit dito sa amin sa Bicol, wala na yung mga FM station dito, nagsara na. So, nakakapanghinayang. Kasi sana ngayon, habang naglalakad ka sa bayan or kung saan na lugar, sa mga establishment, biglang maririnig mo na lang yung song mo nasa radio na. Kasi ngayon sa panahon natin, ikaw na ang pupunta doon sa iTunes or sa Spotify, para i-stream mo yung mga sa YouTube, i-stream mo yung single na nilabas ng paborito mong artist. Noon, na piniplayan ng mga DJ sa mga FM station. And once na nagusto niya ng mga listener, kanya-kanyang tawag yan. Ay, naku po. Talagang loaded talaga yung mga lines talagang. Humahataw talaga yun sa mga request sa radyo. Yan, isa na ako dyan dati nagre-request sa mga FM station before, sa mga nailalabas na mga paborito kong songs from my favorite artist during 90s. Yun ang wala ngayon na hindi masyadong, para sa akin, ang tamlay, parang hindi masyadong masaya. Nakakamiss. Di sana habang namamalingke ka, yun song ni John na ipi-play ngayon sa FM station. And kahit si Josh, kung uso pa ngayon yung FM station, biglang maririnig mo yung sarili mo sa radyo, sa FM station na piniplay, tapos ang dami nagre-request. Kung artist ka, parang iba yung saya. Yun ang nawala ngayon. Sorry na lang sa mga bagong ngayon, generation. Ibang-iba na talaga sila ngayon. Compare sa amin ng 90s, 80s, na talaga na-enjoy namin yung FM station, physical albums, yung physical formats na yan, and yung mga MTV channel sa cable, di ba? Yung mga MTV Music, and then Channel V, Mix. Ay nako, ang daming kwentuhan guys, kung iukwento ko sa inyo lahat. Nako. Pero sobra ako natutuwa
Kasi ito na yung pinakaantay ni Jazz, nangyari na sa kanya. Mayroon na siyang isang, kung sa Bicol, may pamato na siya guys. Mayroon na siyang pinangahawakan ngayon. Pa nag-tour siya kung saan-saan, mayroon siyang isang nilulooking forward parati ng mga fans niya. Yung kanyang hit single na 1999. Although maganda naman yung mga nagawa niyang ibang singles, pero ito talaga yung nag-number 1 and nag-trend. So yun lang guys, thank you for watching. Pa-subscribe na lang guys kasi alam nyo guys, sa pansin ko porket hindi ako nagagawa ng mga reaction video and nakagawa ako ng ibang bagay dito sa YouTube like unboxing, nag-unsubscribe yung iba. Definitely, karamihan doon yung mga 18. And I hope naman guys, para mag-continue yung ating YouTube channel, pa-support na lang guys. I hope masuportan ninyo din ako dito sa ating ginagawa. Yun lang, subscribe. Pag nakakita kayo ng unboxing guys, huwag nyo na mapurget unboxing ang ginawa ko, i-unsubscribe nyo na ako. Pagtapos makikita nyo naman na SB19 na naman ulit ang ginagawa natin, saka na magsusubscribe para naman tayo dito para naman tayo guys ito naglalaro-laro. So, I hope yun ang nire-request ko, konting suporta lang. Kasi hindi guys yung paggagawa ng pag-i-edit and sobrang effort talaga guys ang ginagawa namin sa mga bagay-bagay dito, especially sa pagre-reaction video. Mahirap din and ang request lang namin, hindi lang ako, yung ibang mga reactors din, especially yung mga local reactors kagaya ko, konting support lang. Kung anong support doon sa mga foreign reactors, ay naman sa aming mga local reactors masuportahan din guys. And para naman mag-continuous or magtuloy-tuloy ang ating YouTube channel. Kasi ako, especially ako hindi dahil sa sikat ng SB19 kasi talaga literal na isa sila sa mga favorite OPM artist ko sa local artist natin dito, ang SB19. Kung mayroon akong Mariah Davis sa international, dito naman sa atin sa Pilipinas, isa ang SB19 sa mga paborito ko. So ginagawa ko to by heart. Kung kayo, avid pa kayo ng SB19, ako din, pare-pareho tayo guys. Kaya, konting lang guys, lambing, pasuporta naman guys yung ating YouTube channel. Pasubscribe naman guys. And huwag naman mag-unsubscribe porket hindi ako nagawa ng SB19. Kasi passion ko po ang pag ng mga iba-ibang klase sa larangan ng music. Like, pag-unboxing ng mga physical albums para ma-introduce natin sa mga bagong tubo ngayon, kabataan, and pagbibigay ng mga konting na itatago nating kaalaman, mga history before na i-share natin, 'di ba? Kahit papaano. And may konting vlogs din akong ginagawa, nagpa-vlog din po ako kahit papaano. So, guys, halo-halo na dito sa ating YouTube channel. Yun yung mga nilalaman ng ating YouTube channel, guys. Itong Musica World Music. So, I hope pag nakakita kayo guys ng ibang content dito sa ating YouTube channel, like yung unboxing video or mga mini vlogs, I hope naman ma-appreciate nyo din. And wag naman sana kayong mag-unsubscribe guys. Please. Yan lang. Konting lambing lang guys. Ayan, pa-support na lang ng ating channel guys. And God bless us. And parati ko sinasabi guys, always be kind. Ayan. SB19. Diba nakaka-proud? Proud to be Pinoy. Ang gagaling nila. Sobra. Josh. SB19.